Saya mo ba say happy birthday, Tatay Digo? Happy birthday to you. Magsiyawan tayong lahat. Duterte! 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 Okay, let's go. Duterte! 1, 2, 3! Palakpakan mabuhay mga Duterte! Marami po salamat at ngayon naman po sa punto pong ito, bigyan naman natin ng pagkakataon. Hindi ka magugutom. Sarali na to. Isang lumalapit ang pagkain. Kung paano ako magdadagin. Bigyan po natin ng pagkakataon na mapagbigay ng mensahe ang maisog na pambato natin sa Senado, walang iba, Atty. P. Rodriguez! And to petition for redress of grievances. Ibig sabihin, maaari nating itulog ang ating mga inanaig. Eh, ang dami nating inanaig. Unang-una na, 17 days na po. 17 days simula nung nawala sa atin si Tatay Digo. 17 days tayo, hindi niya kapiling. 17 days tayo, walang sinasandalan. Pero, andito tayo ngayon, hindi lang dahil birthday niya. Pero para ipaalala dun sa mga nakatira sa tabing Pasig, na naaalala natin ang turo sa atin na bahagi tayo ng isang sampayanang may mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Kung tayo ay nagpupulong-pulong ng mapayapa, hindi dapat tayo ginugulo. Kung tayo ay walang ginagawang masama, walang krimen na ginagawa, hindi pwede tayong tigil. Kung tinuhuli tayo, kailangan mayroong warrant of arrest. O kaya tayo ay may ginagawang krimen. May ginagawa tayong krimen ngayon. Nanatili tayong mapayapa. Dahil gusto ko rin kasama natin ating mga law enforcers para naririnig nila ang ating mensahe. Isa sa natutunan natin sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may karapatan tayong mabuhay ng mapayapa. May karapatan tayo na hindi tayo ma-hold up habang naglalakad pa uwi. May karapatan tayo na maniwala na yung ating pinabayad na pulis ay pinangangalagaan ng mabuti at ginagamit sa tama. Mayaman pa lang Pilipinas, maraming proyekto pa na ang pwedeng magawa pag tayo ay nagbabayad ng buwis. Nakikita niyo ba ang Manila? Banda dun sa site ng Pasay. Noong 2016, wala pa lahat ng flyover na yun. Wala yung North-South Connector Road. Wala po yung mga diversion roads. Hindi inabot ng 6 na taon na tapos yun at nagbago ang mukha ng Manila at Pasay. Nangyari yan sa buong Kapuluan. Nagpunta ako sa Sulu. Doon po kasi ako lumaki. Nagawa
Presidential Road ng Sulu, sa isla ng Sulu, yung dating tinataguan ng Abu Sayyaf na wala. Overnight halos nawala yung kidnapping. Overnight halos nawala na yung mga labanan, yung barilan sa pagitan ng AFP at ng mga insurgents. Simple lang, ginamit yung buwis natin sa tamang paraan. Noong 2024, ang Administrasyong Marcos nagsingit ng provision sa budget. Yung provision na yun, pinapayagan ang mga GOCC tulad ng PhilHealth, PDIC, GSIS, na magdiktara na sobra daw ang pera nila. At dahil sobrang pera nila, yung iba nun, inilipat dun sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Sa petisyon sa Korte Suprema, maliwanag na labag sa batas ang unprogrammed appropriations. Pera ng bayan o halos overnight nawala. Yun po ang noong 2024, namigay sila ng halos 800 bilyon ng pera natin na di umano'y ginamit sa ayuda. Wala pong pandemya, walang epidemic. Hindi ito yung ginamit nilang sagot sa kahirapan. Nawalan tayo o nabawasan ng matindi ang nilaan na pera para sa healthcare. Kung kayo po ay nakakaranas ng sakit, Doon si 7-Eleven. may karamdaman, 7-Eleven doon sa dulo. nung panahon ni Duterte, mayroong zero billing. Uuwi ka, wala kang binayad, kahit 5. Dahil sa budget ng 2024, kahit yung mga 4Ps, hindi na po nakakaranas ng libreng gamot o pagpapagamot. Kung ang 4Ps ay 0, paano pa tayo? Wala silang natanggap. Sa kadalasan, 7% lang ng hospital bill natin mababayaran ng PhilHealth kung kayo'y nagbabayad. Ibig sabihin, sa 100,000 pesos na hospital bill nyo, ang sasagutin